Amen, hallelujah. Puri ng Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat isa. Dito naman po tayo upang mag-aral ng kanyang salita. At bago tayo magpasimula, tayo po'y umawit na sa ating Panginoon. Awitan natin ng Panginoon ng kay buti-buti niyo. Hallelujah. Hallelujah, yes Lord Jesus. Kay buti-buti niyo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kayo'y laging tapat kong magmahal. Ang inyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti niyo. Kay buti-buti niyo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kayo'y laging tapat kong magmahal. Ang inyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang kayo'y walang katulad, tunay ngang kayo'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupurit, sinasamba kayo, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang kayo'y walang katulad, tunay ngang kayo'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Panginoon, tunay nga kayo dakila, Panginoon, ang inyong katapatan, O Diyos. Salamat sa inyong pag-ibig, sa inyong kaawaan, sa inyong kabutihan sa bawat isa. Sa inyong awa na lubos na sa amin ay sumasa amin, Panginoon, O God. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Panginoon, sa umagang ito, dinadakila ka namin, pinupuri ka namin, O God. Tinataas namin ng inyong pangalan, O Diyos. At dalangin po namin na patawarin niyo kami sa aming mga pagkakasala. Linisin niyo po kami, O Diyos. Dalangin ko ang inyong pagpapatawad sa aming mga pagkakasala, O Diyos. Gawin niyo po kami karapat-dapat na mag-aral, magsalo-salo ng inyong salita sa umagang ito, O Diyos. Kayo po ang maitaas, kayo po ang mapapurihan, Panginoon, O God. Lord, gamitin niyo nga lang po ang inyong lingkod bilang isang empty vessel to share your word. Anything, O God, na aking kaisipan o aking karunungan ay nire-review ko po ito, Panginoon, in Jesus' name. Ang inyong salita nga lang po ang aking masambit, ma-share sa reveal to each of everyone, O God. Magkaroon kami ng mensahe na kami ay matatamaan, mensahe na kami ay mabibless, mensahe na mangungusap sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, salamat, Panginoon. Inaas po namin ang pagsama ninyo, ang banal na spirito, ang siyang kumilos, Panginoon, O God, upang ma-receive namin yung salita, malaman namin, Panginoon, O God, ang inyong revelation sa umagang ito, Panginoon, O God. Langin ko na anumang maging mensahe namin o anumang matanggap namin ay maging kapurihan lamang sa inyo, Panginoon, O God. Maitaas kayo, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Ito ang aming samot na langin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Puri ng Panginoon. Ako po ang assistant pastor dito po sa UAE Dubai. Ako po si Pastor Nathan or Assistant Pastor Nathan o kahit Bro Nathan na lang din po. Okay lang po kahit ano. Puri ng Panginoon. Dito po kami ngayon sa UAE, United Arab Emirates, Dubai. Kasalukuyan po tayong merong 4 na churches dito sa UAE. Puri ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Meron po tayong
Sa 7 Emirates, meron po tayong 4, which is Sharjah, Ajman, Abu Dhabi at Dubai. Nakalimutan ko po yung atin. So, yun lamang po. Puri ng Panginoon. Ang tatalakayin po natin sa umagang ito ay ang tungkol po sa pagiging pagsaway at pagsuway. Amen. Hindi man po ito masyadong malalim, pero ito po ay madalas na nangyayari sa araw-araw na tayo ay nakikinig o tayo ay nagsasalita pag tayo ay nagsasaway. Amen? So, una po ay yung pagsaway. Mababasa po natin sa pagsaway kasi masyado natin na ako rin medyo nakakalimutan ko ng Tagalog. Pagsaway kasi is yung pag tayo ay nagre-rebuke or tayo ay nagtuturo o nagdidisiplina. Pero with power, mga kapatid. With authority. So, mababasa po natin ito sa 19:17 ng Leviticus. Leviticus 19:17. Ang gamit ko po ay ang salita ng Diyos version. Amen. Pagsaway at pagsuway. Ang pagsuway naman ay yun ay yung pagka hindi tayo sumusunod sa alituntunin, sa batas, sa mga inaatas sa atin. Amen. Leviticus 19:17. Sige po, magsimula tayo sa 16 and 17. Huwag kayong magchichismisan tungkol sa inyong kapwa, huwag kayong magsalita o gagawa ng anumang makasisira sa inyong kapwa. Ako ang Panginoon. Bakit po kaya? Kasi may mga gantong tao kasi na parang ang gusto nilang pagsaway ay yung parusa agad. Na ikakalat nila yung sabihin natin chismis o masasamang bagay sa ibang tao. Na kapag ka nagkaroon ng sama ng loob yung iba sa isang tao, parang nagkakaroon sila ng joy. Ano ba yun? Parang magkaroon sila ng kakampi or what. Pero itong utos ng Panginoon hindi dapat tayo o hindi dapat maggrupo-grupo laban sa isa. So sa 17, huwag ninyong kapuotan ang inyong kapwa. Bakit? Yun nga, nagkakaroon kasi ng puot, galit o lungkot yung iba laban dun sa isa. Ayan ang ayaw na ayaw ng Panginoon. Amen po. Huwag kayong magsasalita o gagawa ng anumang makakasira sa inyong kapwa. Ako ang Panginoon. Nasa 16 po yan. Sa 17, huwag ninyong kapuotan ng inyong kapwa. Paalalahanan ninyo siya kung siya'y nagkasala para kayo'y walang pananagutan. Ibig sabihin, may pananagutan pag kami nakikitang kamalian. Opo mga kapatid. May nakikita kang mali, ibig sabihin, meron sa iyong ibinibigay ang Panginoon na gawin sa Kanya. Hindi para pagchismisan, mga kapatid. Ano? Paalalahanan ninyo siya. May nakita ka? Kailangan ba na malaman ng iba para marami kayong magsabi sa Kanya? Sa'yo pinakita ng Panginoon, hindi sa kanila. Pero merong limit, mga kapatid, kung paano sasabihin. Kasi natalaki na natin po yan. Tayo ay magsasabi ng sa tamang panahon at yung sasabihin natin dapat tama din. Kasi kung tama yung sasabihin natin pero maling panahon, mali pa rin. Pero tamang panahon at mali naman yung pagkakasabi natin, mali pa rin. Let's say for example, nasa isang grupo kayo o nasa isang, sabihin natin, Bible study. So, pag sinabing Bible study o cell group, maraming tao. Tapos, doon mo siya i-rebuke. So, anong motibo natin? Nasabihin natin prayer meeting. Sa prayer natin i-rebuke. Si ano po, ganito po, ganyan. Kasama nyo siya at marami kayong kasama. Ano mangyayari sa nire-rebuke natin o gusto nating sawayin? Papahiya. Yun ba yung gusto natin? Yung kasi yung gusto mangyari nung iba eh.
yung mapahiya o magkaroon ng masamang litrato yung iba sa isa. Amen po ba? Hindi po sana ganun. Pwede natin silang sabihan. Sabi nga, open rebuke is better than hidden love, but not in a public situation. Kundi doon sa kayo ay private, o pagka peace na, hindi kaya wala sa kaguluhan, at nasa maayos kayong kondisyon. At saka natin sasabihan in private para hindi na siya mapahiya o hindi siya lalaban pa. Kasi may panahon kasi na imbis na tanggapin niya yung pagsaway mo, lalaban pa. Minsan, nakakasakit kasi yung sasabihin mo. So, parang lalaban siya ng mas masakit sa sasabihin mo. So, ikaw din, lalaban ka rin ng mas masakit. Parang nagkagulo imbis na nagkaroon ng peace. Hindi sa Panginoon yun, mga kapatid. Amen po ba? Ang sa Panginoon ay nagkakaroon o nagbibigay ng kapayapaan kahit na nagkakaroon ng pagsaway. Iba kasi pagka sinabing pagsaway, may palo, may parusa, diba? So, tuloy po natin. Yan, 18, huwag kayong gumanti ng masama sa 18 na po yan. So, yun. Then again mga kapatid, yun ay ating pananagutan pag tayo ay may nakita. Pagka hindi talaga masabihan, panalangin natin sa Panginoon. It's our responsibility para ibigay yun sa Panginoon. Mga kapatid, nasabihan natin once, twice, thrice, hindi nagbago, ibigay natin sa Panginoon. Amen po ba? At alam natin na pagkakatiwala natin sa Panginoon, hindi yun magkakaroon ng kaguluhan sa ating puso, sa ating nararamdaman. Hindi yun magkakaroon ng trigger pa para sabihin sa iba o pagbulay-bulayan sa kaisipan natin. Yung nakagawa ng mali, nagkakaroon pa ng parang kaguluhan sa isip natin kapag iniisip pa natin lagi. Amen? Na paano ko ba sasabihin, paano ba to, hindi siya nagbabago, ganyan, hindi, sa Panginoon na lang. Amen? Sige po, yun naman dun tayo sa pagsuway. Sa Deuteronomy 28:20, amen. Ito kasi mga kapatid, pag tayo ay nakakatanggap ng pagsaway, feeling natin may something wrong. Meron tayong natatapakan, meron tayong na-against. Well, kung isang nagsabi sa atin, maybe there is parang pwede pang i-justify or pwede pang baka siya lang nakakakita or iba lang yung kaisipan. Pero kung 3, 2, 4 sa isang buong kongregasyon, lahat sila ganun ang tingin. Baka naman tama, at yun na nga yung pag tayo ay sumusuway. Tingnan nyo po mga kapatid, sa 20 ng Deuteronomio 28, maguguluhan at malilito kayo sa lahat ng gagawin niyo hanggang sa malipol kayo at tuluyang mawala dahil sa masama ninyong ginagawa sa pamamagitan ng pagsuway sa Kanya. Amen? So, ibig sabihin, every time or pag merong tama na pagsaway sa atin at hindi natin nasusunod, well, isa dyan sa naging example ko is nung bago-bago po ako sa Door of Faith. Parang hindi po ako manginginom, pero lagi kong gina-justify dati yung hindi naman siguro masama na uminom yung bagay kaisipan ko, dahil yung binigay ng nung unang miracle nga ng Panginoong Jesus, yung ginawa niyang wine, yung tubig, yung ganun. So, hindi naman siguro masama, siguro tumikim o hindi pala. Mali yung aking kaisipan nun. Parang sinabi na nga na bawal, pero nagkakaroon pa ako ng sarili kong idea na pwede, baka ganyan, ganito, ganyan. Hindi, kasi yun nga, na pag kami nagtuturo ng ganun,
uma-against pa ako. Eh, Panginoon nga, gumawa ng ganyan, ng una niyang miracle is wine. Parang, kumbaga, ina-against ko pa yung turo nung iba. Although, yun, alam niyo yun, pagka nagkakaroon ng kaalaman lalo sa Biblia, parang dapat mas marunong ka, na mali ang lahat, parang ganon. Nagkakaroon ako ng yabang sa puso na pinaninindigan ko pa. Yun pala, nung tinanggap ko na nagiging ganto ako. Yun. Nagiging mayabang ako, nagiging dunong-dunungan ako, nagiging gusto ko parang top ako sa iba. Ayun. Nung tinanggap ko yun sa sarili ko na may pagkakamali ako, niliwanag sa akin ng Panginoon na ang mga bagay-bagay. Kasi bakit? Hinambol ko na yung sarili ko na ay mali pala yung ganito, mali pala yung ganito. Tsaka ako naunawaan na yung ginawang nalito ko nung una kasi nilito ko ng kaaway hanggat hindi ako sumusunod. So nung nagkaroon ako ng kalinawan, yun pala ang alak na ang wine na ginawa ng Panginoon ay nakakapagbigay liwanag. Hindi siya nakakapaglasing palalo katulad ng wine o alak na iniinom ngayon sa mundong ito. Amen. So yun nga, pag tayo ay sumusuway pa o tayo ay hindi sumusunod sa mga alituntunin, ikaw ay naiiba sa ibang mananampalataya. Parang feeling mo pa sa sarili mo, ikaw yung tama, tayo yung tama. Alam mo yun, ang dami na nagsasabi sa'yo na matigas ang ulo mo, hindi dapat ganto, hindi dapat ganyan. Pero parang hindi sa akin sinabi ng pastor o ng pastora. Sinabi na ng leader, sinabi na ng pastora, ng pastor. Hindi sa akin sinasabi ng Panginoon. Hindi ako maniniwala sa inyo. May ganun pa rin So, nagkakaroon ng tigas sa puso. Pero, pinili kasi natin yun. It's our choice. Kasalanan ba ng kaaway o ng ano? Hindi. Ano mo na yun? Tawag dun, paninindigan mo na yun sa sarili natin. Parang self-defense na natin sa sarili, sa sarili na natin yun. Na, i-search natin yung sarili natin. Maybe hindi po kayo, maybe, yun nga, in example ko yung sarili ko, na naging ganun. So, may mga pagkakataon na nagiging ganun tayo na lalo nating nilalabanan yung pagsuway o pagsaway ng iba. Tayo ay nakakasaway na pala. So, tumuloy po tayo. So, yun po, no? Pag tayo ay sumusuway sa mga bagay, ay tayo ay nagkakaroon ng kalituhan. Ano yung exact word na binigay sa atin? Maguguluhan o malilito kayo sa lahat ng ating gagawin. Bakit? Tayo kasi yung naiiba. So, meron naman po yung maling akala sa pagsuway. Meron palang ganun. Pagsaway pala, maling akala sa pagsaway. Like, iba yung nakikita natin, iba yung nasa picture, nakikita natin sa picture, pero iba yung kahulugan. Let's say sa 1 Samuel 1:13. Po, matatapos na po tayo. Unang Samuel chapter 1 verse 13. Sige, 12 to 13. Pamanhin po para po makuha natin yung buong context. Sige po. Mula po tayo sa verse 9 to sige po, verse 9 at hanggang sumusunod para makuha natin yung buong context. Minsan, pagkatapos nilang kumain sa bahay ng Panginoon, sa 1 Samuel chapter 1 verse
9 hanggang sa sumusunod. Minsan, pagkatapos nilang kumain sa bahay ng Panginoon sa Shiloh, tumayo si Hana at nanalangin ng umiiyak dahil sa labis na kalungkutan. Nakaupo noon ang pari na si Eli sa may pintuan ng bahay ng Panginoon. 11. Nangako si Hana sa Panginoon. Sinabi niya, O Panginoon, makapangyarihan, tingnan po ninyo ang aking paghihirap, alalahanin ninyo ang inyong lingkod at huwag niyo akong kalimutan. Kung bibigyan niyo po ako ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo para maglingkod sa inyo sa buong buhay niya at bilang tanda ng lubos niyang pagsunod sa inyo. Hindi ko po pagugupitan ang kanyang buhok. Eto po. 12 to 13, habang patuloy siyang nananalangin sa Panginoon, nakita siya ni Eli na bumubuka ang bibig na si Hana pero hindi naririnig ang kanyang boses. So, pag tayo yung nahandun sa sitwasyon na yan at may nakikita tayo na nagsasalita pero walang boses, so katulad ni Eli, ano sabi niya? Kaya sinabi niya sa kanya, hanggang kailan ka, sa verse 14 po kaya sinabi ni Eli kay Hana, hanggang kailan ka maglalasing? Tigilan mo na ang pag-inom. So, binasa po natin yung verse 9. Alam po natin na hindi siya umiinom o hindi siya naglalasing. Siya ay nananalangin. 15. Take note po hindi po palambing. Hindi malumanay ang pagsabi ni Eli dito Eli dito sa verse 14. Hanggang kailan ka maglalasing? So, unang red flag na yun. Tigilan mo ang pag-inom. Exclamation point. Ibig sabihin, pasigaw. At kino-confirm niya na naglalasing at umiinom si Hana sa panahon na yun. Sumagot sa 15. Sumagot ba si Hana na, Eli, hindi ako umiinom. Ganyan. Hindi siya pabulyaw, hindi siya pagalit din na sumagot. Hindi po ako lasing at hindi po ako nakainom kahit anong klase ng nakainom ng kahit anong klase ng inumin. Ibinubuhos ko lang po sa Panginoon ng paghihirap na aking nararamdaman. So, ayan. Dito si Eli o si Eli nagkaroon ng pagkakamaling akala. So, sinuway niya si Hana dun sa sitwasyon na yun. So, may ganung pagkakataon. Kaya, sabi nga po dun sa James, kontrolin natin ang ating dila. Na kapag may nakita tayo, i-action agad. May nakita tayong isang bagay na mukhang may pagkakamali, mukhang hindi ito sa Diyos o mukhang kagad, usap agad. Uy, alam mo ba, nagkakasala ka. Uy, teka lang. Break. Katulad nito ni Hana, nananalangin lang siya nang walang boses. Mga kapatid, ilang beses kaya tayo nagkakaroon ng maling akala sa pagsaway. Mga kapatid, kaya dapat tayo ay nagkakaroon ng kontrol sa pananalita. Kung kailangan ba agad sugurin, kailangan ba agad sabihan? May mga pagkakataon na kailangan sabihan kapag let's say mga kapatid, yung panahon na yun madidisgrasya na o mapapahamak na ang isang kapatid sa panahon na yun. Go! Sige po. Alam nyo na may scam si kapatid na ganito dahil mag-i-invest siya sa gantong investment at alam mo naman scam. Ikaw naman, sabi ni pastor, controlling ko lang daw yung dila ko. Hindi mo pa sinagot. hindi mo pa tinulungan. So napahamak. So kung alam mo naman na sabihan mo agad para hindi mapahamak. Pero may mga pagkakataon na kailangan natin na huminahon. Isipin ko ano nangyayari. May mga po kasi na go agad, laban agad, palo agad. Hindi wala nang sabi-sabi.
Ito si Ellie. Ano kaagad, ginudge na kaagad na manginginom o lasing sa panahon na to. Kaya mga kapatid, tayo ay mag-iingat ba katulad nung binasa natin sa Deuteronomy, sa Leviticus, yun ay pananagutan natin. Pag tayo ay nagkamali ng pagsaway, ay pananagutan natin to correct yung pagsaway natin. So meron palang pagkakamali pag tayo ay nagsasaway. So 2 minutes na lang po mga kapatid. So mabait pa rin ang sagot ni kung tayo naman ay yung nasaway ng mali. So hindi rin tayo dapat sumagot na hindi ako ganyan, yung parang ano kagad, guilty agad. Laban din. Hindi. Ito pakalma po na pakalma po na sinagot ni Hannah si Eli o si Eli. Wag po ninyong isipin na masama akong babae. Nananalangin po ako rito dahil sa labis na kalungkutan. So, nung na-rebuke yung pagre-rebuke ni Eli, ay umano kagad, nanumbalik ka agad yung hindi nawala kagad yung galit niya, yung inis niya. Sinabi ni Eli sa 17, umuwi kang mapayapa, sana ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang hinihiling mo sa kanya. So nagbigay pa ng blessing si Eli kay Hannah. Sumagot si Hannah. Ano kaya sinagot ni Hannah? Hindi ka kasi nagdadahan-dahan eh. Nagja-judge ka kagad eh. Hindi, sinagot ni Hannah sa verse 18, salamat po sa kabutihan niyo sa akin. Pagkatapos ay umalis na siya at kumain at nawala na ang lungkot sa kanyang mukha. So, dun sa ginawang pagpipray ni Hannah, ay ibinigay niya yung hiling niya, ibinigay niya yung burden niya, yung lungkot na nararamdaman niya. Nagkaroon siya ng kapayapaan na nanggagaling sa Panginoon. So, last na lang po mga kapatid. Ang pagsaway ng hindi nananaway. Pwede pa yun. Sa 1 Corinthians 9:27, madalas po natin itong tinatalakay. First Corinthians 9. Amen. 27, dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masamang pagnanasa nito dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba ay ako pa ang hindi makakatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Mga kapatid, yan na natin to. Pagbulay-bulayan po natin to. Paano ba yun yung pagsaway na hindi naman kailangan na nananaway? Ang kailangan natin ipakita. Tayo mismo, sawayin kaagad natin ang ating sarili. Sa atin mismo, manggaling na kung paano mag-isip, kung paano magsalita, kung paano kumilos. Hindi para to show others, pero para turuan mismo natin yung sarili natin. Na kung ano yung nagiging resulta ng pagtuturo ng sarili natin, nakikita ng iba at maigagaya nila. Pero pag may nakikita yung iba na kamalian, hindi ibig sabihin na, tinuturuan ko naman sarili ko. Ibig sabihin, may adjustment na kailangan natin gawin. Hindi kailangan talagang, agad, depensa agad. Ang pagsaway, ibig sabihin, tinutulungan tayo to do the right way or to do the right thing in our life. Mga kapatid, baka may mali rin kasi sa pagsaway mo sa sarili mo. Diba? Pagsupil mo sa sarili mo. Yun nga, yung katulad ng sa kaisipan ko noon na pwede naman yung Panginoon nga gumawa ng alak which is mali rin yung aking sarili. So, at naitama rin yun ng ating Panginoon. At ipakita natin yung pagkilos natin, yung pananalita natin, mapapahiya yung iba. Papaano? Kasi yung iba kung paano magsalita, laban agad, bulyaw agad,
Ikaw naman, stay put ka lang, hindi tayo magiging katulad nila. Kung paano kumilos yung iba, talagang suntok agad. Ikaw naman, hinahon lang kahit na yung iba pagka problemado, kailangan problemado ka rin. Sumasabay sa agos ng kung anong emosyon. Ikaw naman, kahit na lumilindol, bumabagyo, kalmado lang. Bakit? Tayo ay nasa presensya ng Panginoon. At pagka nakita nila yon sa atin, sila rin ay dapat ay nagkakaroon ng peace na nanggagaling sa Panginoon. Hindi nanggagaling sa atin baka yung peace na yun pagsamandalian lang kasi baka pakit ng tao lang, pero ang peace na nanggagaling sa Panginoon na dapat nag-overflow sa atin. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Sana po ay na-bless po ang bawat isa at natuto sa paano magsaway, at kung tayo ay sinasaway ay paano tayo magre-react. It's always been how we react, kung paano natin yun kung paano natin yun tatanggapin sa ating buhay pag tayo ay sinasaway. Sige po, tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa aral na nagkaloob niyo sa amin. Dalangin ko na may sa araw-araw po namin to, may sa buhay namin ito. Hindi kami maging laging palaban o maging judge kaagad sa aming mga ginagawa ng iba, kundi magkaroon kami ng kahinahunan, kontrol sa aming sarili, kontrol sa pag-iisip, sa pag-judge sa iba, kundi sa amin mismo ang saway sa aming sarili, na magkaroon kami ng kontrol, magkaroon kami ng payapa at maayos na pagkakalkula ng mga bagay-bagay sa aming paligid. Maisuko namin sa tuwing kami ay nagagalit, na nalulungkot o naboburden sa isang bagay o sa isang kapatiran o saan pa man, Panginoon, ay maisuko namin sa inyo agad. At hindi kami magkaroon ng kaguluhan sa buhay namin, Panginoon, o God. Turuan nyo kami na sumunod, turuan nyo kami na lalo pang magkaroon ng understanding sa bawat isa, understanding sa salita ninyo, Panginoon, o God. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Panginoon, dalangin namin sa aming paghiwa-hiwalay sa pagsamandali as we close this morning devotion, Panginoon. Samahan niyo kami, ang inyong biyaya, ang inyong pagsama, pag-asa ay sumaamin, O Diyos. Ang inyong pagmamahal ay mag-overflow sa bawat isa, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ito po ang aming sama dalangin in Jesus' mighty name. Amen and amen. To God be the glory po. Good morning po sa bawat isa at good night naman po sa mga nasa Middle East at sa mga matutulog pa.